Kanina hindi ako lumilingon. Ang dami pala nagmamahal sa amin. Maraming salamat sa inyo. Kahit di na ako magsalita, tingnan ko lang kayo, sapat na eh. Pero kung gusto nyo mapakinggan, yung sinasabi nilang natitira doon sa Siam, ako yon mga kapatid. Titigan niyo ako ngayon kasi maraming mga tao daw na hindi makapaniwala may buhay. Panoorin niyo po. Huwag kayong matakot, panoorin niyo. Makikita niyo yung kabutihan ng Panginoon. Ultimong mga doktor doon sa ospital, hindi sila makapaniwala na wala akong bali. Walang fracture yung ulo ko. Okay. Sugat-sugat lang. Maliit. Yung ito, akala niya malaki. Maliit lang yan, may pumasok lang na bubog kahit tinahin ng doktor. Pero bago ko ipagpatuloy mga kapatid, una sa lahat ay pinapasalamatan ko ang ating Panginoon. Napakabuti niya. Nung umalis po kami, ay grabe ang saya namin. Kasi katatapos lang ng camping ng kabataan dito sa Abuyod District. Grabe ang saya. Talagang may nag-text sa akin na isang magulang. Sabi niya, Sir, pakisabi sa buong team ninyo, napakasaya ng anak ko. Then, nasundan. Camping na naman doon sa Inlac. Malayo pa excited na mga bata. Hindi lang yung mga bata, kami din. So maraming pagkakataon na hindi matuloy. Kasi yung anak ko, po, gitna, nagkasakit siya. Nagkasakit siya nung gabi, sunod na araw ay aalis na. Sabi niya, Papa, hindi na tayo tuloy. Sabi ko, bakit? Sakit daw siya. Englishin nyo na lang mga kapatid, kasi English yung anak ko. Hindi ko na in-English, baka sumabit pa. Grabe. Sabi ko, anak, sige, kung sa tingin mo di ka makakatuloy dahil may sakit ka, at makahawa ka doon, sige, may part ka pa naman, ikaw magle-lecture ng health lecture. Todo training yan. Andyan yung support ng tita niya. Training talaga yan. Sabi ko, sige anak, di tayo tutuloy. Pero, kung pagagalingin ka ng Panginoon, tutuloy ba tayo? Opo, sabi niya. Grabe. Sabi ko, Panginoon, pagalingin mo to, tuloy. Yung nanay niya po ay isang, alam niyo naman po, ginamot. Gumaling. Pinahintulot ng Panginoon, gumaling. Sabi ko kay Ate Malin, kasi magkapit-bahay lang kami, tapat lang namin. Simbahan, tapat namin yan, mga kapatid na yun na masasigasig. Grabe. Sabi ko, Timalin, nasa loob lang ako ng gate namin. Timalin, tuloy tayo. Sabi niya, ikaw bahala. Basta kung ano plano nyo, sama kami. Sabi niya sa akin. Sabi ko, sige, pag totally magaling na yung anak namin, tuloy tayo. Yun yung sinyalis na binigay ng Panginoon. Natutuloy tayo. Sama din salita mga kapatid, natuloy kami kasi gumaling. Bago kayo matuloy, panay ang training ng mga bata na yan sa bahay. Doon sila nagpa-practice ng kanilang, mayroon pa silang parang folk dance ba tawag, cultural dance. May mga pagganong-ganong pa sila, tapos may pagganong-ganon. Tinitingnan ko sila, saya nila, grabe. Pati yung, ilang taon ito, Kuya? 4. Kasama din na sumasayaw. Tapos minsan humihiwalay si Odi kasi nagtitraining din siya ng lecture niya nga. So sabi ko, tuloy na talaga to. Sabi ko, sige, Timalin, ready na tayo. At si Sister Carmelin, sige, tuloy na tayo. Tapos nakita ko umaga pa lang, nakabilad na yung tent nila, yung banig na gagamitin. Lahat na, naka-ready na. Kami lang ang hindi pa, gaano. Kasi sanay kami ng asawa ko ng instant.
Grabe pag kami na, go na tayo. Sa loob ng 3 oras, tapos yan mga kapatid. Wala kami na i-ready niyan sa loob ng 1 linggo. Pagdating ng, alis na daw. O, alis na. Sige, lahat na. Kaya pag alis ng bahay, makita niyo yung bahay. Sigurado. Kalat. Ayusin na lang pag-uwi. So, natuloy kami mga kapatid. Ang saya. Pag alis namin doon, nagpaalam si Sister Himaling kay Brother Elmer. Biniro pa nga namin. Sabi, Sister, mukhang matagal yung pagbalik mo ah. Mahaba-habang paalam yun ah. Natawa naman siya. Tapos si Pastor Lee, nagpaalam din. Ayan, so inimpake namin. Ang ganda ng setup. Lahat ng gamit sa likod. Lahat ng pagkain, nakaready. Tubig, lahat. Tapos, sa gitnang upuan, sila Ate Malin, sunod sila BI, kami ng asawa ko sa harap. Ang saya namin. Sabi ko sa kanila, iniisip ko ang kaligtasan nyo. Luma ang gulong natin. Service road tayo ha, pasensya na kayo. Kaya tayo maaga umalis, kasi 2:00 darating tayo. Walang problema. Tuloy tayo. Sige, panalangin kami. Kain muna tayo, 7-Eleven, sabi nila. Sabi ko, sige. Pinasok ko sa May Marcos Highway. Sabi ko, iglip lang ako power nap. Inila ko. Maya-maya, ginalaw yung pa ako ni BI. Manoy. Manoy kasi tawag sa akin yan eh. Flat yung gulong. Oh, flat? Baba ako. Tingnan ko. Oh, flat nga. Grabe, flat. Tapos, ayos ako. Ayos ko na. Tapos palit ng gulong. Sabi ko, Timalin, grabe pagka-flat ah. Halos tumama yung bakal sa simento. Biniro ko pa nga, Timalin, wala bang ibig sabihin yan? Ginoon ko. Wala yan. Sabi niya sa akin. Sige, tuloy tayo. Unang vulcanizing, second hand lang sana bibilhin ko. Wala. Pangalawang vulcanizing, wala. Narinig ko sa likod, sana makapagbagyo tayo para makapag-relax naman tayo. Bagyo sige. Diretso ako ng Marikina. Bili ako ng 4 na brand yung gulong. Tuwan-tuwa sila. Palakpakan pa kasi brand yung gulong eh. So, tuloy na talaga bagyo namin. Tuloy na, ganun. Kasi sa Sunday daw, maaga yung impake namin. Kasi half day lang daw po yun, ma'am. Di ba po? Kung nandito pa po yung mga half day, di ba? Sabi, tuloy tayo bagyo. Sige. Tuwan-tuwa sila. Nagpalakpakan pa. Sabi ko, sige, suportahan nyo lang ako kasi ako magdadrive. Ayun. Sa madaling salita, 4 na gulong, bumiyahe na kami. Pasok kami ng Cubao. Sabi ko, kain muna tayo. Hindi, sa gasoline station na lang ng expressway. Pasok kami ng Balintawak, expressway. Pasok kami sa Shell. Sa madaling salita, mga kapatid. Pagdating doon, nag-CR lang lahat. Ayaw magsikain. Minsan na kayo makatid. Ako na nakita nyo nanginginig yung tuhod ko. Hindi po yan sinyalis ng kaba. Ano yung style lang yan. Style lang yan, mga kapatid. Style lang yan. Okay. Style lang yan. So, pagpasok namin sa Shell, bumalik agad sila. Sabi nila, doon na lang tayo kain sa venue. Doon na mismo sa area ng kung saan yung convention. Ay, yung CLC camping ng mga bata. Sabi ko, sige, go. Sakaya sa lahat. Takbo kami. Sa totoo lang, mga kapatid, ang pinaalala ng Panginoon sa akin, paglabas ng Shell, wala pang 1 kilometro. Kahit uliratin niyo ako ngayon, hindi ko na maalala. Hanggang doon na lang. Parang blackout na sa ngayon. Kaya nung magising ako, akala ko nananaginip ako. Sanay ako managinip, mga kapatid, na parang totoo. Na nandoon sa talagang, akala mo nandoon sa totoong senaryo. Nagising ako. Nasa hospital ako. May mga sugat-sugat. May pulis sa harapan ko. May kakulay ako. 2. Kulot pa yung isa. May mahabang buhok. Kulot din. Kakulay ko. Sabi ko, ano to? Pero nagtatagalog naman. Hindi ako nahirapan. Nagtagalog eh. Sabi ko, ano po? Sabi sa akin, kami ay nagbabantay dito sa iyo. Sinasamahan ka namin. Ano kayo nangyayari ngayon? Panaginip na to. Sabi ng pulis, tanong sa akin. Wala pa ako sa ulirat eh. Ang sinasagot ko daw, Wigo, ganun. Driver ako, ganun. So, umalis yung pulis. Kasi hindi kayo magkaintindihan. Tapos, medyo nagkaulirat ako, mga kapatid.
Dumating yung mga kapatid ko, yung Kuya Juan, galing Antipolo. Sabi niya sa akin, wala kang kasalanan. Sabi sa akin, walang kasalanan. Nananaginip lang ako, walang kasalanan. Ano to? Tapos, sabi ko sa panaginip ko, bakit? Bakit ganito? Nandito ako sa ospital. Mayroon akong kung ano mga nilalagay. Tapos, ginagamot ako. Tapos, may pulis. Sabi ko, pag gumaling kaya ako, ikukulong na ako. Oo, nasa isip ko mga kapatid. Ang nasa isip ko, naibangga ko yung sasakyan. At nakabangga ako. Sabi ko, paano yung mga sakay ko? Asan ka ko yung mga sakay ko? Andyan lang sila. Ay, sabi ko, okay, buti na andyan lang sila. Pero ako, ikukulong na pag magaling na ako. Yun nasa isip ko talaga mga kapatid. Hindi umaamin lahat ng kausap ko. Kahit yung foreigner, hindi rin umamin. May dumating naman si Ma'am Joy. Kung maririnig niya itong sinasabi ko, sabi ko, hindi po kita kilala. Sabi niya, ako din, hindi rin kita kilala. Sabi ko, ba't andyan ka? Anong dahilan? Pinapabantayan daw ako ni Kuya Jimmy. From gumaka pa daw yung tumawag sa kanya. Ay, tumawag siya doon sa kapatid. Tinawagan siya ng kapatid na galing gumaka daw. Sabi ko, parang ano to. Tapos, anong nangyari mga kapatid? Sabi ko, okay, buhay sila. Sige. Tapos transfer kami sa taas. Nagkaulirat na ako mga kapatid. Nagkaulirat na ako. Totoo. Parang totoo na itong panaginip ko Talagang tinitingnan ko. Wow. Pag may umahawak sa akin, tinutusok ako. Totoo na nga. Tapos pinasitiskan pa ako. Sabi ko, ang haba ng panaginip ko Tapos mamaya, akala ko panaginip lang talaga mga kapatid. So, totoo lang. Hindi talaga nag-sink in sa utak ko na ang mga ito ay pinahinga na ng Panginoon. Hindi talaga nag-sink in sa utak ko. Kasi wala akong idea. Nasa baba lang daw. Akala ko, inaantay ako. Tapos, anong nangyari mga kapatid? Yung RTW, kung hindi nyo po alam nyo pa meaning nun, hindi ko na isabihin. Isa po sa mga ng ospital. Nagsabi, si kuya, yun nandun sa siya lang po yung isang survivor. Mga kapatid, tumulo talaga luha ko. Para ako nanginig na lugmok ako, sabi ko, hindi na ito panaginip. Totoo na to. Tapos, pumasok yung kapatid ko, tinanong ko siya. Umamin na siya. Ako lang daw yung survivor. Grabe. Kahit saan ako tumingin mga kapatid, iyak talaga ako, iyak. Talagang tumaas talaga yung emotion level ko. Iyak talaga ako na iyak. Pagtingin ko sa CR, kahit nasi CR din ako minsan, kapatid. Mga kapatid, tingin ako. Nakita ko yung timba, nawala yung sama ng tiyan ko. Naalala ko yung anak ko, pinaliguan ko sa timba. Alis ako ulit. Pagpasok ko, tumingin ako sa labas. Nakita ko naman yung mga mangga, nakatutok yung araw, naalala ko na naman yung pamilya ko, yung asawa ko, mahilig kami nature lover kasi kami. Grabe. Kahit saan ako tumingin, iyak talaga ako. Sabi ko, Panginoon, gisingin niyo na ako. Sabi ko, ayoko na sa ganitong panaginip. Pero mga kapatid, totoo na talaga. Totoo na pala yun. Hindi ako nagtanong kung bakit sa Panginoon. Hindi tayo magtanong. Tumululuha ko, umiyak ako. Sabi ko, kung yun po ang kalooban nyo, at sa dami-dami ng pagkakataon ng amin biyahe, kung hindi nyo po pinahintulot na maplat, hindi kami abot dito. Kung nakabili agad ako ng gulong sa vulcanizing na 2, wala kami dito. Pinayagan mo akong bumili ng 4 na gulong na bago para dumaan kami sa expressway. Pinahintulot mo ito. Nagpasalamat ako sa Kanya sa kabila ng pangyayari. Panginoon, may purpose ka sa akin. Nahawakan ko katawan ko mga kapatid. Pako. Sa CT scan, wala akong bali. Ribs ko mga kapatid, minsan nakita nyo mabagal-bagal lang. Hindi po nagkukunwari yun. Totoo po yun. Masakit talaga. Wala po yung bali, kahit kamay ko. Yung kasama ko nakasakay sa bus na 2, sila pa ang malala ang tama. Umalis ako, nandun pa sila. 1 linggo pa daw. Napakabuti ng Panginoon mga kapatid. Kung mapanood nyo yung video, balikan ko yung sinabi ko. Huwag kayo matakot.
Yung dashboard dumikit sa upuan ko. Napunta ako sa ilalim. Himala. Bumukas yung pinto, lalabas yung paa ko. Yung kamay ko na nakaibabaw. Napapanood ko yon pero hanggang ngayon hindi ko maalala na gumaganong-ganon. May nakita kayo ng mga ganong kapatid? Ako po yun. Ganong kabuti ang Panginoon. Hindi ko alam yun. Kaya, sabi ko, Panginoon, nagtatalo pa din yung yung emosyon ko. Sabi ko, Panginoon, kung talagang extend na naman ang buhay ko sa 4 na pagkakataon, huwag niyo na pong alamin yung 3. Sa 4 na pagkakataon, magpapatuloy ako sa paglilingkod sa inyo. Doon pa lang sa loob ng hospital, mga kapatid, inumpisahan ko na. Yung 2, sayang hindi ma-post, sa sunod na lang. Kung panoorin nyo na lang, baka ma-post ko rin yun. 2, isang sakay, pasahero lang, isang driver na nakisakay lang kasi pauwi daw siya. Inumpisahan ko na yung ministry, mga kapatid. Matagal din kami nagsama doon. Nagdi-devotional kami. Ang devotional ko ay casual. Hindi katulad sa atin na magkaroon tayo ng kantahan muna. Siyempre, inalam ko din ang status nila. Yung isa born again, yung isa Catholic. So, pinaramdam ko sa kanila na ako ay dating Katoliko. Sakristan, charismatic, magpapari, naging Seventh-day Adventist. Grabe. Bigyan ko lang kayo ng kunti doon sa bago ako naging Seventh-day Adventist. Kasi doon ko po kinuha yung kwento na ginamit ko doon sa 2 pasyente doon. Kasama ng kanilang mga bantay. Kung paano ko pinasok ko po, mga kapatid, yung doktrina ng pagkain sa pamagitan ng kwento, Sabat sa pamagitan ng kwento, baptism sa pamagitan ng kwento. Yung baptism na yung kung paano ko nabinyag. Ganun po. Grabe. Kaya masabi ko sa inyo, mga kapatid, itong anak kong yan, sobrang mahal namin yan ng asawa ko. Alam ng mga kapitbahay yan, kung may kapitbahay kami dito. Kasi may kapitbahay kami dito kanina nakita ko. Mawala yan sa mata namin. Parang mabaliw ng asawa ko. Papahanap agad sa akin. Mapunta lang yan sa kabilang street, susunduin ko na yan ng motor. Haharurot na ako, hahanapin yan. Makarating ng Marigold, dun sa kabilang street, sa may highway, kakausapin na namin yan na matindi. Ganun kahalaga sa amin yan. Pag nagkasakit yan, magdamag namin yung pinupunasan. Inaalagaan namin yan. Grabe. Bago man ito nangyari, itong ganitong kalunos-lunos na pangyari, mga kapatid, masasabi ko lang, wala akong regret sa buhay ko. Kasi, ang ganda ng banding namin, buong pamilya. Yung anak ko, yung asawa ko, tuwing magtatrabaho ako, sasabihin nun, yung mga nakataan, aalis ka na naman, ganyan, dami sasabihin. Sabi ko, magtatrabaho ako. Ayaw niya pumayag kasi ayaw niya akong malayo sa kanya. Sabi ko, gawin, trabaho lang, babalik niya, oras lang, ayaw mawala, ganun. Tapos sabi ko, aalis talaga ako kasi magtatrabaho ako. Kailangan natin to. Kasi, sige, aalis ka na, babay, kiss na. Gaganon lang. Sabi ko, ganun ba ang kasing kiss yan? So, yun. Yung itong huli, talagang totoong pagmamahal ang naramdaman ko na yung maluwag siya, ganun siya, ganyan. Pati yung anak ko. Kaya wala akong pagsisisi, mga kapatid. Kaya nung alam ko na hindi panaginip yung nangyari sa amin, tinanggap ko. Sabi ko, Panginoon, kung sila ay pinahinga nyo at nag-aantay niya sa inyong muling pagbalik, at ako naman ay binigyan nyo ng chance sa kalunos-lunos na pangyayari na yun, galos lang at kunting mga sugat.
may purpose ka sa akin, magpapagamit ako sa iyo. Kaya mga kapatid, naging challenge sa akin yun. Siguro dahil hindi pa ako kinuha, nagkaroon yung realization sa akin sarili. O may purpose pa ako o maglingkod sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang ngayong gabi, kanina makikita niyo ako umiiyak. Kung may mga video-video man dyan na dati umiiyak ako, makita niyo kagabi, kanina hanggang kanina umiiyak ako. Pag nakakarinig ako ng mga magandang mensahe, mga magandang awitin, naiiyak ako. Ngayon, di niyo na ako nakita lumuha. Buo na ang loob ko, mga kapatid. Tanggap ko ang nangyari sa aking pamilya. Lalong gumaan ito, Kuya Elmer, nung niyakap mo ako kanina. Alam niyo, hindi ko alam isasagot, mga kapatid. Sabi ko, hindi ako iyak, di ba? Try lang yon. Subok lang kung nakikinig kayo. Nakita ko nakikinig kayo eh. Talagang binantayan niyo kung iiyak ako eh. Sabi niyo, hindi daw iiyak, tapos iiyak. Grabe, mga kapatid. Nung nandun pa ako sa ospital, pagdating ko dito, 30% pa lang ang nararamdaman ko na maginhawa. May 70% pa akong binumulo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay Brother Elmer. Buong pamilya niya, asawa, anak niya, lalo na si Kuya Ricky. 2 anak niya at nag-iisang asawa niya. Pinagkatiwala nila sa akin yun. Kaya mga kapatid ng mga nagmamaniho dito, babae man o lalaki, once na kayo ang nakahawak na manubela, pananagutan nyo na sa likod nyo. Ingatan nyo yan. Kaya gano'n lang talaga ang worry ko. Tanong ako ba may kasalanan? Eh, hindi naman daw. Pero nag-worry pa din ako, mga kapatid. Nung pagdating ko dito, totoo nga ang pangyayari. Si Kuya Elmer, nakita ko nung gabi, hindi muna ako makalapit. Kasi pagtayo ko, biglang umalis. Sabi ko, patay. Nag-80% na. Yun pala, iihi lang. Sabi ko kay Sir Nel, Sir, galit ata sa akin si Kuya Elmer. Pagdating ko, dire-diretso naman. Umihi. Sabi ko, umihi lang siguro. Si Kuya Ricky naman, di ko rin nalapitan na. Habang natutulog ako doon kaninang madaling araw, inabot na ng liwanag. Kunti lang tulog ko, mga kapatid. Binabantayan ko talaga to si Kuya Elmer. Sisilip ko talaga. Naglagay pa ako ng damit. Sisilip. Para hindi nila ako makita sa loob ng sakyan. Titingnan ko, humahanap talaga ako ng magandang timing kung paano ko sila lalapitan. Sabi ko, tinanong ko pa yung kapatid kong pastor. At teacher na pala ngayon. Sabi ko, Kuya, galit ata sa akin. Hindi. Handa ka na bang lapitan? O ano sa pakiramdam mo? Yung ang pakiramdam mo. Sabi ko, galit ata sa akin to. Talagang sobrang bigat pa na loob ko. Makita ko si Nanay Alma. Yun yung ginamit ng Panginoon na pagkakataon. Unang umabante. Sabi ko, si Nanay Alma ito. Nilapitan ko agad. Niyakap ako. Habang kami ay nagdadalamhati, dumaan si Kuya Ricky. Niyakap din ako. Wow, 50% na lang. Pagmulat ko uli, nasa harapan ko na si Kuya Elmer, yumakap din sa akin, Brad, wala kang kasalanan. Laban natin to, tuloy natin to, tanggapin natin to. Ngayon kapatid, hindi ko umiyak. Buo na, loob ko. Lahat ng nangyari, mga kapatid, ay sa kalooban ng ating Ama. Kaya malaking hamon, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Sa inyo, kwento lang. Nakikita nyo, nakikiramay, dama namin yan. Pero kami, ramdam namin. Kasi asawa at anak namin ang nawala. Hamon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Sila ay nagpapahinga, nag-aantay sa pagbalik ng ating Panginoon. Kumusta naman tayo? Ako mismo sa pagdating ng ating Panginoon. Salamat talaga sa inyo. Sa inyong pagmamahal, mga kapatid. Ramdam namin. Thank you talaga.